Okay, magandang gabi. Ngayon ay April 3. So medyo napapadalas yung video natin kasi may mga bago tayong ginagawa at ini-implement. 6:30 ng gabi. So ang i-discuss ko sa inyo yung yung kumbaga yung lista ko. Ano lang naman, basic sales and expenses. At pakita ko sa inyo mamaya. So saglitan lang natin tong indoor nursery natin. So kung mapansin nyo, medyo maraming uka-uka. Meron pa yata doon na isa hindi ko na lagyan yata ng buto. So, hindi ko sure kung dahil sa coco peat or dahil na rin sa buto. Pero kasi may mga butong hindi talaga nag-germinate ng maayos. Kumbaga, hindi nakahanap ng tamang timing. Iba, delay. So, yun. Tinitingnan pa natin kung anong problema dyan. Pero ito yung coco peat na dati ko pang ginagamit. Yung nasa sa bloke. Yung hardened na compressed na coco peat. So anyway, so hindi lang tayo isang tray ngayon. So dalawang tray na. So meron akong tinanim na Olmeti, Strosa, Hydraulic, tsaka Scamander. So yung Olmeti nasa 160 yata yung Olmeti natin dyan. Then yung Strosa, Hydraulic, tsaka Scamander, tigi 11. So parang 10 lang talaga. Gusto ko lang silang ilagay sa dalawang box pagkasyahin doon. So tingnan natin kung anong gagawin natin. Kasi yung Strosa sobrang laki. And may instance pa nga na 40 days pa lang naubos na nila yung 40 liters na tubig. Yun yung box na maraming Strosa. Yung unang experience ko kasi sa Strosa, hindi masyadong maganda yung araw, kaya hindi nila naubos yung tubig. Dito kasi sa bagong location natin, maganda yung sikat ng araw. Maganda yung tubo ng lettuce. Kaya naubos nila yung nilagay nating doon, nutrient solution. So, nakapag-harvest naman ako ng isang box. Yung natira doon, nilipat ko sa kabila. So, yan. Medyo tinitingnan ko pa kung paano gagawin kong diskarte sa Strosa kasi nga, mabilis siyang makaubos ng nutrient solution. Baka pwedeng gawin natin sa isang box, 10 Strosa lang kaysa 15. Kasi, mabilis talaga siya umubos ng nutrient solution. Pero anyway, so maliban dyan, so ito, puro lahat to Olmeti. So meron marami-raming hindi maayos ang germination. Pero meron naman tayo mga dito. Scamander, Strosa, tsaka Lalique. Basta meron dyan. 11 yan. Tapos yun dun sa dulo. Ayan, ito sa dulo. Itong dalawang linya na to. Diba kakaiba yung kulay ng coco peat niya. Yan yung bago nating coco peat na binili natin. Kumbaga, ang sabi doon, nakabistay na. So, ang ginawa na lang natin, in-sterilize natin, ganito siya. 4 liters to, 4 liters. In-sterilize natin, tapos binabad natin sa calcium nitrate ng at least 5 days. Then, ayan, piniga, nilagay natin dito. So, sa isang 4 liters na yan, meron may dalawang linya dyan. Tapos, meron pa akong isang tray dito. Sorry. Ayun, isang tray na puno. 128 holes yan. Na puno ng ganito. Tapos meron pang natira. So, yun yung isang advantage ng naka-net caps. Madami kang magagamit na coco peat. Yan. O, kita nyo naman, no, diba? Sa 4 liters ko, marami pa. Siguro makakagawa pa ako ng 120 ulit. Susunod kasi, ang gagamitin ko na is pang 128 holes. Ayan, ito. Yan. Kita nyo yan. Pero yan yung coco peat pa na luma. Yung dating sa coco block. Yung naka-compress. Pero 128 holes na yan. So, maximum of 256 na yung pwede nating ilagay dito sa isang layer. So, sa mga nagtatanong, itong ilaw is 120 cm yung haba. Alam ko nasa 25 watts yung reading yan. Tapos LED light T5. Yan.
So magkakaroon din tayo ng portion ng ganun. Hindi ko pa rin talaga nagagawa. Anyway, so maliban dyan sa mga tawag dito, sa mga lettuce natin, meron na rin tayong ganito, spinach. Chinese spinach o amaranth. Ito kasi, ang nangyari dito, tinransfer ko pa yan mula dun sa isang taniman na nasa nursery na nasa cup. Tinransfer ko pa sila dyan. Pero since may mga bakante ako dito nung nakaraan, ito, kung mapansin nyo ito mga batches na to. Ano rin yan, spinach. Kasabayan yan nitong mga lettuce. Pero yan, diyan ko na siya dinirect binudbod. So parang isang net cup, 5 buto ang nilagay ko. So bahala na kung ilan yung tutubo. Dito kasi tinransfer ko pa isa-isa. Yan. Medyo maasikaso pag transfer. Tapos transfer ko ulit. So moving forward, ide-direct seeding ko na. Tapos ito naman, hindi ko sure kung pechay or mustasa. Basta may pechay mustasa dyan. Sa ngayon kasi, ang ginagawa natin, may maliban sa lettuce, na gano'n na tayo ng spinach. Pero yung spinach natin, yung Chinese spinach, yung kulitis na tinatawag nila. Tapos ito mga pechay mustasa. Kasi yung pechay mustasa natin, hindi masyadong maganda yung germination. So hindi ko sure kung paano discarte gagawin ko. Baka katulad din nito, na 5 buto sa isang seedling tray. Pero hindi ko sure kung gagana ng maayos yun, pero titingnan ko pa. Subukan din natin kung kaya natin siyang gawin outdoor. Kung mapupuno na natin to ng lettuce. Yung lettuce ko, gusto ko talaga sa indoor ko lang gagawin muna. So ngayon, ang focus natin sa lettuce, at least 150 lettuce per harvest. So mga 300 per pa rin yan per month. So halfway pa rin kasi tayo ng ating projection. Ayan, 600 heads kasi gusto natin. Nasa 300 pa lang tayo. Ayan. Ito yung mga activities na ginagawa ko. Ito, pending pa, wala kasi tayong budget. Which is yun yung papakita ko sa inyo. Yun talaga yung topic natin ngayon. So, mapakita ko sa inyo yung mga ginastos ko. So, hindi naman to high-end na sobrang detalyado. Dati medyo detalyado pa. Pero, ayaman na yan. So, papakita ko na lang sa inyo yung recent. So, nagtototal na lang ako ng harvest, ng sales and expenses simula nung mga January. And makikita nyo dyan, yung total expenses ko, yung total sales ko, tapos yung, ayan, itong BF, Business Fund. So pag naka-parenthesis, ayan, nakita parenthesis, negative. So ito, nag-positive na tayo ng January. Next harvest ko naman, nung February 16. So kung kailan lang ako nag-update, hindi talaga siya sobrang fixed na mag-update ako. So, may total sales tayong 12K, total expenses na 8K. So, 3.9. Ito na, nung March 1, nagkaroon tayo ng expansion. So, nagka-harvest ako nagkakahalaga ng 2.4. Pero, gumamit kasi tayo din, mga pots, seedling trays. Ito yung expansion ko. Hindi ko na binreakdown, pero, ayan, ito yung total na nagamit ko. Doon sa 3x3 na net house, tapos 1x3 na net house, yan na yan. Tapos, yung nagkaroon tayo ng rent. So, 2.5 po kasi siya na rent. So, 1 month advance, 1 month deposit. Then, nung in-update natin, nag-negative 21k kagad tayo. So, ayan. Next, humarvest ulit tayo. Tapos, may mga konting expenses. Tapos, nagbayad pa tayo ng rent nun. So, halos wala rin tayong kinita. Then, nakalimutan ko, bumili pala ako ng 4 na bagong box. So, negative 22 tayo. So, yung ngayon naman, in-expect ko na mga nasa 3K siguro yung magiging sales natin. Ang magiging expenses ko naman, kasi bumili ako ng tools. Ayun, may mga power tools tayo dyan. Ayan, power tools. Grinder, drill, at kung ano-ano pa. Tapos, bumili rin ako ng buto worth 1,600. 1,900 something yun. Nagkaroon tayo ng discount from online shop or Shopee. So, 1,600 ko lang siya ginastusan. Pero maliban doon, may mga iba pa akong binili katulad ng mga tubo. Yan, nakita nyo naman din sa videos ko. So, in-expect ko na yung negative 22K, medyo tataas pa yung negative natin. So, tulad naman sinabi ko sa inyo, in-expect ko pa yan na
ma-break even mga 6 months. So, nakaka 1 month pa lang tayo. Meron pa tayong 5 months na bubunuin. So, ayun. So, yan. Ito yung napakita ko na rin naman dati to. Pero yan yung mga gagamitin ko. So, magkakaroon tayong improvement. So, makakatulong din yung mga bago nating product, which is yung spinach and mustasa at pechay. So, baka mag-bok choy din tayo. Inaayos ko na rin yung mga pagtataniman dun sa rooftop. Nakita nyo naman siguro dun sa video. So, yun yung mga pinagkakabalangan ko this past few days. So, yun lang. So, hopefully, ayan, yung setup ko, may mga tubig-tubig yan. So, ito nga pala, may bago akong ginawa eh. Ito yata yun. Ito kasi, ito pala bago ko kayo bitawan. Itong 128 holes, from time to time kasi nag-ano pa rin ako, parang nagta-top up pa rin ako dito. Hindi ko sure kung kakailanganin ko mag-top up dito kasi since parang mas swak siya, mas lapat siya dun sa pinakailalim, pero titingnan ko pa kung ano mangyayari. Pero in case lang na kailangan ko mag-top up, itong nasa lower right portion na to ay binutasan ko. Kita nyo ba? Yan. Pakita natin yung difference ha. Yan. Yan butas, ito hindi. Yan. Tala ba? Yan. Yan. Nakita niyo yung butas. Yan o. Ito walang butas. Ito kabila. Butas. Yan. So, nilakayan ko yung butas niyan para iaangat ko na lang tong isang cell na to. Tapos, dyan ako maglalagay ng funnel or embudo. Tapos, hasalinan natin ng tubig. So, yun lang. Yun lang yung isang naisip ko na gawin para mas madali makapagsalin. Kaysa, iaangat ko pa yung buong tray. So, isang cell na lang iaangat ko. Tapos, doon ko nalalagay yung embudo. Yun lang. Hindi naman masyadong komplikado. Pero yun lang yung naisip ko sa ngayon. Okay, so that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.